Magandang gabi po mga kapatid. Amen? Pwede po natin palakpakan ng Diyos sa gabing ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Whew. Every time po talaga na tumatayo dito, iba yung kabay. Paulit-ulit pa namin sinasabi yung kasi every time na aakit ka talaga dito, I don't know, may presence dito na it keeps you rooted talaga. Na hindi ka talaga magtitiwala sa kung ano yan lang yung naiintindihan mo eh. Most of the time, palagi, na ang prayer lang namin is, Lord, we prepared this outline, pero kayo po yung magsalita. Amen? Kasi we're here in front of you to share the word. You know, we're we're being used as a mouthpiece, no? And gusto po namin na makita si Jesus Christ. Hindi po kami. Amen? Ayun po, kaya every time natatayo dito, challenging po. Kasi after mo mag-share, yung shinare mo, magagamit pagbaba mo eh. Amen? Kaka-share mo lang or kaka-share mo na Wednesday, Thursday, nasubok ka dun sa shinare mo eh. Madalas po, ganun talaga ang nangyayari. So, if you preach about faith, your faith will be tested the next day. Parang ganun po eh. Kaya, napaghirap po ng trabaho ng pastor. Amen? Every Sunday, every Wednesday, nagpe-prepare po siya ng message. Kaya I believe si pastor po talaga is anointed. Amen? Kasi po, napakahirap gumawa ng mensahe. Hindi po madali. Opo, maraming topics, pero mahirap po silang pagdugtong-dugtungin. And mahirap po minsan yung, Lord, ito ba yung gusto mong i-share sa gabing ito? Lord, ito ba yung message na kailangan madinig ng mga anak mo? May mga ganun pong questions eh. Kaya ito pong topic na to na gusto pong i-share sa inyo is hindi po siya yung original message ko talaga. Parang nag-branch out lang po doon. And ito po yung nagtuloy-tuloy. And tonight, ay nagpapasalamat po ako sa bawat isa na nag-effort muli na pumunta dito. Kahit sobrang lakas ng ulan kanina. Actually po, nawalan ng kuryente dito sa amin. Tapos bumaha po dito sa may Porac. So, may bumulong po sa akin na, check mo yung Facebook, baka cancel. Baka cancel yung midweek service kasi lakas na ulan. Makakapunta kaya si na Ninong Rene, yung mga galing malalayang lugar. Makakapunta ba sila? And andito po sila, amen? Pwede ba na palapakan ng Diyos? Thank you, Lord. Hallelujah. So tonight, our main text is a familiar story. For sure, alam niyo po lahat ng to. It's a familiar Sunday school Bible story. We can find the story sa Luke chapter 10. Punta po tayo sa Luke chapter 10, verses 38 to 42. Ito pong story is about Martha and her sister Mary. Yan. Basahin po muna natin. Luke 10, verse 38. Meron ba tayong ibang translations? Bro, like ESV siguro, bro. Yeah. Verse 38. Now as they went on their way, Jesus entered a village. So si Jesus po kasama niya dito yung mga disciples niya. Okay. And a woman named Martha. Yan po si Martha, yung first character po natin. Martha welcomed him into her house. Next verse. And she had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. But Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me.
But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Let's pray. Let's pray po muna. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon Diyos, kami po ay muling nagpapasalamat sa gabing ito, Lord. I thank you, Lord, for this another opportunity to share your word, Lord. Lord, please anoint me, O God. Patawarin mo ako, Panginoon Diyos, sa aking mga pagkukulang, pagkakasala, pagkakamali, Lord. And tulungan niyo po ako, Panginoon Diyos, to share your word. Lord, nawa, Panginoon Diyos, lahat po na mababanggit sa gabing ito ay may magbigay ng kaluwalhatian po sa inyo, O God. Lord, may you anoint each and every part of this service, O God. Nawa, Panginoon Diyos, lahat po na nag-effort to be here with us, Panginoon Diyos, ay mabless, Panginoon. And nawa, Panginoon, may mapulot, O God, at mabaon po ang bawat isa na gagamitin po nila sa araw-araw, Lord. Lord, may you bless may mga pangangailangan, Panginoon. May mga dalangin ngayong gabi, O God. Lord, I know you are the God of miracles, Lord. Lord, alam po namin walang imposible sa inyo, O God. Lord, sa amin mukhang imposible, but sa inyo, Panginoon Diyos, walang imposible, Panginoon Diyos. Everything is possible, O God. Lord, may you touch every heart, Panginoon Diyos, na naririto ngayong gabi, Lord. And may you give us a focus, O God. Focus sa word mo, Panginoon Diyos. At sa kung anong mapupulot po namin sa gabing ito, Lord. Lord, kami humihiling, Panginoon Diyos, ng patnubay at gabay mo, Panginoon. I know, Panginoon Diyos, lahat po ng aming ginagawa ay para sa inyo, O God. Lord, kami muli nagpapasalamat, nagpupuri, at humihingi, Panginoon Diyos, ng kapatawaran muli, O God. Lord, maraming salamat po. And all this we ask and pray in Jesus Christ's name. Amen. Okay po, dun sa nabasa nating story, so meron tayong two main characters. So we have Martha and Mary. Most of the time, kapag natatopic tong story na to, agad-agad tinatanong, sino ka? Ikaw ba si Martha? Or ikaw ba si Mary? Parang dito sa story na to, parang ang pangit agad ng tingin kay Martha eh. Kasi mas pinili niya yung gawin yung household chores compared to Mary na nakinig kay Jesus Christ. Pero ngayong gabi, we're going to tackle, okay? Yung side ni Martha and yung side ni Mary. Amen? Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Pwede po na palakpakan ng Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. So we go back dun sa Luke chapter 10, verse 38, bro. Anong verse to? Luke chapter 10. Okay. Ayan. So, tulad po na nabasa natin kanina, Jesus Christ and His disciples went to a village. Yung pangalan po ng village dito is Bethany. It's like 2 miles away from Jerusalem. And then, pinuntahan po nila. Alam po natin na si Martha and si Mary and si Lazarus, mga malalapit po na kaibigan ni Jesus Christ. And dito po sa story na to, pinakilala po agad si Martha. So Martha, winelcome niya si Jesus Christ and His disciples sa bahay niya. So dito, sa story na to pa lang, first verse pa lang, makikita na natin kung anong attitude meron si Martha. So dito, makikita natin yung hospitality. Amen? Actually, tayo mga Pilipino, kilalang-kilala hospitality eh. I remember pa nung bata kami, uso pa yung mga
alam mo yun, yung mga tinatago na pinggan. Yeah, yung mga tinatago na pinggan ng nanay mo na ginagamit lang kapag fiesta. Kapag may bisita, yung mga nakatagong, may ginagamit kami noon, yung lalagyan ng, yung clear na glass, lalagyan ng sago, lalagyan ng drinks. Alam yun, yung merong iba-ibang prutas na nandun. Nilalabas lang namin yun kapag may birthday. Yeah, kapag may mga handaan. Ganun tayo, kilala tayo sa ganun. Amen? May mga nakaka-relate po ba? Lagi tayo, kapag mag-host tayo ng gathering, gusto natin palagi malinis yung bahay. Amen? Si Nel, kaya kapag mag-invite kami ng mga kaibigan namin, gusto niya palagi kami mauna sa porak. Kasi gusto niya, i-ready niya muna yung sa labas, walisin muna, yung sala. Ayaw niya may marumi. Kasi nga naman, unang-una doon, nakakaya. Amen? And yun si Martha. Gusto niya, ayan, pag-welcome niya kay Jesus Christ, doon sa mga disciples, everything is okay. Everything is prepared. Amen? Gusto niya, kapag pumunta sila doon, ready na. May pagkain sila, mayroon silang uupuan, malinis, komportable sila, makakapag-relax sila doon, makakapagkwentuhan sila. Kasi unang-una doon, pagod na sina Jesus Christ and disciples eh. 'Di ba? In preaching sa labas, healing. So, si Martha, being a servant, okay, she makes sure na pagpunta nila doon, relax. Parang ganun. Ganun yung gusto niya. Para siyang mga nanay natin, madalas sa atin. Ngayon, yung tipong gigising ka, meron ng ulam. Di ba? Gigising ka sa umaga. Sa mga nag-aaral dito, prepared na lahat. May baon na kayo. Nakaplansya na yung damit ninyo. Di ba? Ganun si Martha. Parang gusto niya is siniserve niya. Amen? Yung mga disciples, yan, tulad nito, sina Jesus Christ. Pwede natin balikan yung story ni Abraham sa Genesis chapter 18. Because we're talking about hospitality. So, dito sa Genesis 18, medyo mahaba po ito. Kwento ko na lang po. So, ito po yung story ni Abraham, okay, na may makita siyang 3 men. Ito yung winelcome niya sa bahay nila. And on the verse 6, Genesis 18, verse 6, ang sabi po dito is, so Abraham hurried into the tent to Sarah. So after niya po ma-meet yung 3 lalaki, sabi niya po kay Sarah, quick! He said, get 3 seahs of the finest flour. Para naalala ko po yung nanay ko, gusto niya, the best yung maserve eh. Same po dito. And knead it and bake some bread. So dito, makikita din natin yung hospitality na meron sa Abraham. Same as with Martha. So dito, makikita natin na ginagawa yung best ni Martha. Ginagawa niya yung trabaho niya. Wala nagko-complain actually. Madalas nga sina Jesus Christ dito eh. Kung mapapansin niyo, ilang beses pumunta sa Bethany si Jesus Christ, kung babasahin niyo yung ibang Gospels, makikita niyo doon na pabalik-balik. Actually, si Jesus Christ, pati yung disciples niya, sa bahay nila Martha. Kasi nga naman, they feel welcomed. Amen. Sino ba yung gustong pumunta sa bahay na hindi sila welcome, hindi sila siniserve, hindi sila komportable? And serving, okay, dito sa church, actually requires madami. It requires money, amen, effort. It requires patience then, amen. It requires focus. Madami eh. Energy mo din. Mostly time mo din eh. Ngayon, tulad ngayong gabi, pwede nyo naman piliin na nasa bahay na lang kayo eh. Pero nandito kayo. Amen? To listen. Tulad ng ginawa ni Martha kanina, Mary.
Inabasa natin kanina. Dito sa church, actually marami tayong Martha eh. Do you agree? Amen? Maraming Martha. And we are so blessed. Kasi they're willing to exert effort. They're willing to spend money. They're willing to spend time dito sa church. They're willing to serve people, to serve church members. Nung Bible seminar dito, you appreciate Brother Lito. Amen? Nag-prepare siya ng food. Yung mga iba na nagbigay ng financial help, malaking tulong po yun. And bababasa po natin, makikita po natin dito sa story na si Martha talagang servant siya sa puso eh. Actually, si Jesus Christ, di naman niya nirebuke si Martha dito eh. Actually, Jesus Christ appreciates Martha. Tulad ng pag-appreciate natin sa mga kapatid natin na tumutulong talaga sa simbahan. Kasi po, napakadaming pwedeng gawin dito. Amen. And hindi kaya ng isang tao lang. Hindi lahat kaya ni pastor eh. Imagine niyo what if kung si pastor lang nandito? Walang tech team. Walang music team. Walang BOT na pwedeng tumulong sa kanya. Wala yung mga kapatid natin na nagmamanage ng mga finances. Wala yung taga-record natin dito. Hindi po kakayanin ni pastor. Amen. Kaya tayo, it's a privilege to serve. Amen? It's a privilege. Wag po nating isipin na kabigatan. Amen? Yung pagtulong natin sa simbahan. Kasi kung naniniwala po tayo, amen, na lahat ng ginagawa natin ay may kabuluhan. Ang ginagawa natin ay recorded lahat sa langit. Sabi nga nila, yung mga ginagawa natin dito, nag-iipon tayo ng reward natin sa langit, di ba? So, we appreciate everyone po, lahat ng tumutulong dito sa church. So the question is Martha doing a bad thing? Kasi yun yung, kahit nung binasa ko nung una to, parang medyo iba yung impression ko kay Martha eh. Ba't siya nag-focus doon? Ba't hindi siya punta kay Jesus Christ? Hindi eh. It's not a bad thing. Kasi kung gagawin natin dito yan, lahat tayo Mary, lahat tayo makikinig lang dito. Sino maglilinis ng CR? Sino maglilinis dito sa church? Sino mag-aayos ng upuan? Amen. Sino yung magluluto kapag mayroong seminar? Sino yung mga magmamando sa parking? Sino yung magme-maintain ng labas? Sino yung magpipintura? Sino yung maglilinis ng mga nag-leaks? Kaya dito po sa story na to, we try to balance. Amen. Hindi tayo mamimili kung Martha tayo, hindi tayo mamimili kung Mary tayo. Okay, tonight, we'll try to check and see the different side of the story sa dalawa. Next verse tayo, bro. Luke 10:39. And yan. And on verse 39, nasan po si Martha dito? Ay, si Mary. Nabasa po natin kanina, si Mary, nakaupo siya sa paanan ni Jesus Christ. Anong ginagawa niya? Listening. And nakaupo siya, nakikinig. Skip muna po natin si Mary, focus lang tayo muna kay Martha. Next verse, bro. Verse 40. Ayan, babalikan po natin si Mary mamaya. On verse 40, mababasa po natin dito na, but Martha was distracted with much serving. And she went up to him and said, ayan, Lord, do you not care? Lord, di mo ba nakikita yung kapatid ko? Pagdating nyo, iniwan na ako. Alam po niya darating kayo, alam po niya na magluluto kami, alam po niya na may lilinisin sa bahay, may aayusin na table. Ayan, ayan yung picture. Di mo ba nakikita na ako lang po yung gumagawa ng lahat ng gawain? Busy ako nagluluto, busy ako nagcha-chop. Pinaprepare ko lahat para may makain yung mga disciples. And Lord, hayaan mo na siya lang
Ay, ako lang, sorry. Ako lang, tapos siya nakaupo lang. Sometimes may ganito din tayong attitude, di ba? Minsan, sa bahay, kapag naglilinis yung mama ko, lalo na pag naglalaba siya, ayaw niya nakaupo lahat kami. Ayaw niya. Kasi kapag nakita kanya nakaupo, feeling niya lalo siyang pagod. Kasi nakikita niya kami, nakarelax dun, tapos siya pagod na pagod eh. Di ba? Parang si Nel, kaya kapag siya nagtatrabaho, may ginagawa sa bahay, pag nakita niya ako nagsiselfone, gagalit siya. Kasi nga naman, may pagkakataon na, kaya mo namang gawin yun eh. Ikaw mag-isa, isipin mong wala siya, nagkakaya mo naman eh. Natatapos mo naman yung gawain mo eh, na hindi ka nagrereklamo. Pero pag may nakikita ka na isa, okay, mga kapatid mo, nandyan sa tabi mo, for sure, nakaka-relate yung iba dito eh. Kapatid mo walang ginagawa, tapos ikaw lahat ng gumagawa. Hindi po ba nakakainis yun? Amen? Amen, amen. For sure po. Kasi, ganun po madalas yung nangyayari eh. Panganay lang palagi. Amen? Sorry ah. Panganay. Yung mga bunso, relax. Favorite. Pero palagi pong ganito, may ganito pong instances. Ganun po yung nangyari kay Martha dito. So si Martha po, on verse 40, tinanong niya si Jesus Christ, Lord, di mo ba nakikita yung kapatid ko nakaupo lang dyan? Di po ba dapat tulungan niya ako para matapos na tong niluluto ko at ako din makapakinig? Baka ganun po yung intent niya eh. Baka ako din gusto ko makinig pero di ko magawa, nasa likuran ako. Nagluluto ako. Busy ako sa mga gawaing bahay, naglilinis ako. Ganun po yung nangyari kay Martha. Ayan ang sabi niya, tell her then to help me. Feeling ko dito, si Martha, tinitignan niya na sa mata si Mary eh. Like, uy, ang ginagawa mo? Parang ayaw niya istorbohin si Jesus Christ eh. Kaso si Mary, feeling ko hindi siya tumitingin kay Martha. Kasi ayaw niya kapag nagkitaan na, alam niyo naman yan, di ba? Pag minsan, tayong magkakapatid, o kami mag-asawa, pag nagkatinginan kami ganyan, alam na eh. Meron ng connection eh. Dito, si Mary, mamaya makikita natin. Ito tayo kay Mary. Dito, hindi tumitingin si Mary eh, kay Martha. Kaya ang tinawag ni Martha si Jesus Christ. For sure, nag-share yan si Jesus Christ eh. Tapos nag-butt in si Mary. Sabi niya, Lord, tayo may utusan kapatid ko, sopa na ako. Mapagal na ako. Papanenang niya ako. Parang palaging ako na lang. Porque ba ako yung panganay? Porque ba ako ba yung may-ari ng bahay? Kasi dito po sa instance na to, nabasa po natin sa previous verse na bahay po yun ni Martha eh. So, kung sino may bahay, siya yung magsaserve, di ba? Ganon. So, nandun din naman si Mary. Dapat si Mary nag-serve din. Kaya pag tayo po nandito, may convention, sino po nagsaserve? Tayo din po, di ba? Tayo yung nagpo-provide ng food sa mga delegates. Tayo po yung nag-check kung okay ba sila, kung may tutulugan ba sila. Kasi we are the host. Amen? Host church. Ganun din po si Martha dito. Pero ito lang po, medyo siguro nainis na siya, na-trigger na siya. Siguro for how many times na pumupunta doon si Jesus Christ, palaging ganun yung ginagawa ni Mary. Umuupo kay Jesus Christ para makinig. Hindi niya tinutulungan si Martha. Kasi ito lang po yung instance na sinabihan niyang ganito eh. Wala na po yung mababasa ng ibang ganito sa Bible. Sala po yung story niya. So, same account pero same story. Kung meron man po sa different gospel. Ayun po. Too much for that. Next tayo. Next verse, bro. Verse 40. Ay, wait lang, bro. May hinahanap akong word eh. On verse 40. ESV ba yan, bro? Pwedeng pabalik, bro. Sorry. Okay. Nabanggit ko po kanina, maraming Martha dito sa church. So, tayo po, kung meron tayong pagkakataon tumulong po tayo. Yun po yung nasabi kanina. Ito po yung iiwasan natin. Amen? Ito po yung iiwasan natin sa mga Martha natin dito sa church na sabihin nila to.
na, Lord, feel namin kami na lang yung gumagawa. Ayan. Wag po natin hayaan na dumating sa panahon na yon, yung mga Martha po natin dito sa church. Tumulong na po tayo, kung kaya. Amen? Kung kaya naman po maglinis dito, lalo na yung mga youth. Amen? Tulong na tayo, para hindi masyado mapagod si Brolitz. Amen? Maglinis na tayo dito. So, sa youth fellowship niya natin, tatry na rin natin start yung pagtulong. So, before tayo mag-start, pwede tayong maglinis dito. Amen? Pwede tayong maglinis ng chairs, magwalis, magpunas sa taas kasi pansin ko po, ang dami ng alikabok dito. Marami pong kailangan gawin. And hindi po lahat yan kaya ni Brother Lito. Amen? Amen. Balik na tayo, bro. Verse 41. Kung makita, sorry. Yan. And then ito po yung sabi ni Jesus Christ. Sabi po niya, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Sa iba pong salin, sabi po dito is, you are worried and upset about many things. Dito po, hindi naman siya totally, tulad po na nasabi ko kanina, hindi naman siya totally nirebuke ni Jesus Christ. Hindi naman niya sinabihan na, oh, you of little faith eh. Sinabi niya lang po dito, Martha, Martha. Pinaupo niya siguro sa tabi niya. Dito ka muna, relax ka muna. Ayan, pinaupo niya, pinatigil niya yung ginagawa niya. Dito ka muna sa tabi ko. Umupo ka dito, Martha. Habang kausap niya po dun si Martha, ang sabi niya is, ayan, you are worried or you are anxious and troubled about many things. Dahil mong iniisip. Alam naman ni Jesus Christ yung desire ng puso ni Martha eh, to serve. And wala pong nakikitang mali dun si Jesus Christ. Ang nakikita niya lang po doon is, nung nag-comment na siya about kay Mary. Amen? Nung naging distracted na talaga siya, kasi yung kapatid niya nandun, na-compare niya yung situation niya. Parang may konting comparison na dun eh. Kasi, ba't ako palagi dito? Bakit siya lagi siya nakakapakinig? Marami siyang nakukuhang aral sa ating Panginoon. Pero siya, lagi siya nandun sa likod, nagtatrabaho. Actually po sa work, meron po kami tinatawag na delegation eh. So sa amin, sa work po namin, dahil napakarami pong kailangan gawin, hindi po rin namin kaya yun mag-isa. Hinahati-hati po namin yung mga task. And then, ginugroup po namin yun, and then we assign dun sa mga katrabaho po namin para mas maging magaan. Kasi kung kami din po, magtatrabaho ng lahat, mabigat din po. Minsan po, ma-feel po din namin to na yung iba namin katrabaho, wala masyadong ginagawa, pero kami dami namin ginagawa. So, yun po yung iniiwasan po natin dito. Kaya meron po kami tinatawag na delegation of task sa work po namin. Ngayon tulad po na nasabi ko kanina, si Pastor, dinelegate niya rin yung mga task. So, meron task for BOT, may task for music team, tech team. So, hinahati-hati po niya. Kasi alam po ni Pastor na hindi niya rin kaya lahat yun. Tulad ni Jesus Christ, hindi niya kaya lahat ng trabaho. Dun sa time niya. Kaya naganap po siya ng mga disciples niya para may tumulong sa kanya. Kasi alam po niya, mabigat yung trabaho eh. Alam niya, mabigat, tsaka di niya kakayanin na siya lang. Kasi limited din po siya physically eh. Amen? During that time, hindi naman siya pwedeng, alam mo yun, mag-teleport. So kailangan niya yung mga disciples para sila yung mag-scatter. Amen? Para i-preach na mas mabilis yung gospel. And yung good news. And then next verse, bro. Ang sabi po dito, but one thing is necessary. Pero ang sabi po sa ibang salin is, but few things are needed, or indeed only one. Tama din naman po dito. But one thing is necessary. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. So dito po, hindi hinayaan ni Jesus Christ na umalis si Martha. Kasi ano po yung meron sa puso ni Martha? To know more about Jesus Christ. Amen? And yung nalalaman po niya, madadala niya yun eh. Ito pong ginagawa ni Mary, it's all about temporal. Amen? Yung food and all, those were temporary. And sa mga panahon po na to, alam po mismo ni Jesus Christ na konti na lang yung panahon niya dito sa earth, sa mundong ito. Kaya,
Kaya niya rin po nasabi ito na nakuha na ni Mary yung good portion. Kasi yung ginagawa ni Martha, pwede naman niya gawin anytime din yun sa ibang disciples. Pero while Jesus was there, Mary chosen the good portion. So dito, okay, we'll focus naman yan kay Mary. Mary showed her faith too. Not by serving, okay? Dito sa story na to, dito sa specific story na to, not by serving, but by listening. Pinili niya yung good portion na yan. Pero ano ba yung one thing na yan? Ano yung one thing that is necessary? Okay, tinry ko pong i-check yan. And I found a verse on Psalms chapter 27, verse 4. Ito po, while reading this, naalala ko po yung One Desire na kanta ng Hillsong Worship. Meron po itong verse na sabi, "This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord." Amen? Now and forever. Meron pong ganung verse doon. Naalala ko lang po nung binabasa ko itong verse na to. Ayan. Psalms 27 verse 4. "One thing have I asked of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To gaze," okay, remember that word, gaze, "upon the beauty of the Lord, and to inquire in His temple." Gaze is a different word sa looking. Gazing is a different word. Kasi gazing, by meaning, okay, gazing is a prolonged fixed look. Characterized by emotion, wonder, admiration, or deep thought. Kaya po nasabi ko dun na si Mary, talagang naka-gaze siya. Okay? Naka-focus siya sa mukha ni Jesus Christ. Kaya hindi niya nakikita si Martha . Possible na si Mary, hindi niya nakikita yung kapatid niya na nagluluto, nag-aasikaso. Kasi ang focus niya na kay Jesus Christ. Amen? Yun po yung one thing na yun. To dwell in the house of the Lord. To dwell in His presence. Amen? Lagi po natin sinasabi, saan po ba yung pinakamasarap na lugar? Saan po ba yung pinakamasarap na portion, amen, ng buhay natin? Sa presensya ng Diyos. Amen? Sabi nga po dun sa ibang verse, 1,000 years is nothing. Amen? But one day in the Lord. Amen? Isang araw lang. Versus 1,000 years dito. Ganun po kasarap sa presensya ng Diyos. Kapag po nagpupuri tayo, di ba? Pag nafe-feel po natin yung presensya ng Diyos, ayaw na natin mag-stop yung music minsan . Like, minsan, Judes, isa pa. May ganun po . Like, sana di na matapos yung worship. Sana meron pang next song. Alam po natin minsan na kapag sa worship, yung last song, yun yung pinakamahirap tapusin . Kasi napakasarap po sa presensya ng Diyos. Amen? Lahat po ba na feel na yung presensya ng Diyos? Amen? Napakasarap po. Yung totoong presensya niya, yung napakabagal ng oras, iyak ka lang ng iyak. Amen? Ano na-feel mo? Peace. Amen? Meron kang parang comfort na nararamdaman sa puso mo, lalo kapag nasa presensya ka ng Diyos. Kaya, totoo po yung nasabi dito na 1,000 years is nothing compared dun sa one day sa piling ng Diyos. Amen. So dito, sinabi ni Jesus Christ, nabasa po natin kanina na Mary chosen yung more valuable. Okay? Sa pakikinig po ni Mary, okay, naka-receive po siya ng revelation. Amen? Naka-receive po siya ng something na hindi na-receive ni Martha. Kasi yung focus na binigay ni Mary, okay, nung nandun si Jesus Christ, is iba dun sa binigay naman ni Martha.
Sa next story na mababasa po natin, dito po natin makikita kung ano yung valuable, ano yung revelation na nabigay kay Mary, na hindi nabigay kay Martha. Punta po tayo sa John chapter 12, verse 1 to 8. Konti na lang po to. Yan. So ito po is a different scenario. Okay? Yung kanina po is before pa yung resurrection ni Lazarus. Dito po is after na. So punta po tayo sa verse 1. Ayan. 6 days before the Passover, so Jesus therefore came to Bethany. Ayun po, same village kanina. Where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. Ayan. Next verse. So they gave a dinner for him there. Martha served. Ayan, nag-serve na naman si Martha. And Lazarus was one of those reclining with him at table. Meron ba tayong picture dyan, bro? Yung isa, para lang ma-imagine yung story. Yan. So, nandyan po si Mary ulit. So, nandyan ulit sina Jesus Christ at saka yung mga disciples niya. And then, verse 3 tayo, bro. Balik tayo. Kanina. Verse 3. Mary therefore took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. The house was filled with the fragrance of the perfume. Tapusin po muna natin story, verse 4. But Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, "Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor?" He said this not because he cared about the poor. We all know kung sino si Judas. But because he was a thief. And having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Next verse. Jesus said, "Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial." Verse 8, "For the poor you always have with you, but you do not always have me." Dito po, mas lalang in-emphasize ni Jesus Christ kung ano yung valuable eh. Amen. Na dito po sa story na to, makikita natin na hindi sa mahabang panahon, nandun si Jesus Christ para kay Mary. So si Mary, kabang nandiyan si Jesus Christ, sinulit na niya. May story po si Pastor before na talagang sinusulit si Pastor kapag nasa ibang bansa siya eh. Ayaw na siyang pauwiin. Kasi may nakukuha sila eh. Amen? Tulad po dito, si Mary, alob na namin na makoy Jesus Christ. Gusto niya, ayaw na niyang paalisin eh. Amen? So dito natin makikita yung yung servant side ni Mary. Ang sinabi po ni Judas dun sa balik mo bro, dun sa verse kanina, may 300 denarii. Next, dun sa kabila pa, bro. Verse 5. Ayan. Sa ibang salin po kasi dito, sinasabi po nila na yung 300 denarii na po na yan is worth po ng 1 year. Amen? 1 year na wage. Ganun po siya kamahal. And kung titignan po natin ngayon, yung minimum wage po natin, okay, it's about 700 pesos. So kung magtatrabaho po every day, that's about 200,000 pesos to 230,000 pesos. Ganun po siya kamahal. And yung nard na po na yan is so rare. And kahit may pera ka, hindi mo rin siya agad mabibili. Kasi mahirap po siyang hanapin. Amen? It's so rare. And dito po, ito po yung na-reveal kay Mary. Yung mga disciples, lagi na kay Jesus Christ. Kasama lagi siya. Pero wala ni isa sa kanila yung nakaisip na gawin ito.
Si Mary lang. Amen? Kung makikita niyo dito, binawalan pa nga siya eh. Si Mary, nakareceive siya ng revelation na gamitin yung pera niya, pinag-ipunan niya yun, para ibigay kay Jesus Christ. Amen? Para dun saan? In-explain ni Jesus Christ sa burial. Saan po ba madalas ginagamit yung nard na yun? On ancient times po kasi ginagamit yung perfume na yan. Actually po, medyo mabagsik po yung amoy nun. Kaya kung doon sa image kanina, makikita nyo medyo may nakatakip na ilong. Kasi sobrang tapang po nung perfume na yan. Yun po yung madalas ginagamit kapag may burial. Okay? Ginagamit din po yun, yung drop nun, as a normal perfume noong mga panahon po na yan. Parang ito po yung mga mahal na perfume ngayon. Katumbas po siya nun. Not sure lang po kung anong brand yung perfume ngayon. Ewan balo bro, kung itang worth 230,000. Ito mga niyan. Hindi ko sure kung meron yan. Kung meron man nun, yung worth po na yan na perfume, binuhos niya po lahat sa paa ni Jesus Christ. So dito po makikita po talaga natin na si Mary, through listening, through focus kay Jesus Christ, na-reveal po sa kanya to. Hindi ni-reveal ng Diyos sa mga disciples, hindi ni-reveal sa kahit kanino, na-reveal kay Mary. And ito pong pinag-uusapan natin ngayon, halos, hindi po lahat ng Kristiyano, pero halos po alam po yung story na to na ginawa ni Mary kay Jesus Christ. Na binuhos niya yung 1 year of wage niya. Amen? 230,000. Minimum po yan, ha? Hindi ko po sure kung magkano pa kapag medyo above minimum pa yung sahod. So around like 250K. Yun po yung binuhos niya. And dito po makikita po natin, binuhos niya yun sa paa ni Jesus Christ at ang ginamit po niyang pampunas is hindi man basahan eh. Wala man po siyang danlang any cloth. Ang ginamit po niyang basahan, pamunas, is yung buhok niya. And alam po natin, noong mga panahon na to, yung buhok po ng babae, it symbolizes purity, amen, modesty. Pero dito, binigay niya lahat kay Jesus Christ eh. Siguro na-reveal din sa kanya na malapit nang mawala si Jesus Christ. Kaya binigay niya lahat kay Jesus Christ. Lumuhod siya, binuhos niya yun, pinunasan niya sa kanyang buhok. It symbolizes total surrender. Amen? Hindi niya inisip kung anong sasabihin ng iba na nandoon. Hindi niya inisip na parang mapapahiya siya kung gagawin niya. Ikaw ba naman, imaginein mo, yung buhok mo, yung pampupunas mo. Tapos itong mismong si Judas, isa sa mga disipulo, na sabi niya yun na, ba't mo ginamit yan? Pwede naman natin ibenta yan eh, para nakatulong pa tayo. So lahat po ng tao, actually may masasabi po sa atin eh. Marami pong Judas sa mga buhay natin. Marami nagsasabi na church ka ng church, wala ka naman makukuha dyan. Nagsasayang ka lang ng oras, sasayang ka ng pera, panahon, kesa sa nagbi-business ka, kesa sa nasa labas ka nagtatrabaho para, lumuwag sa buhay. Ganun po yung isip nila eh. Ng Judas, sa modern Judas. Ganun po yung mentality naman nila. So dito po, babalikan po natin si Mary. Nandun po talaga yung focus niya eh. Actually, natatandaan ko po yung sinabi ni Pastor na yung makitid na daan is hindi yung literal na daan. It's about focus. Di ba? Kasi mahirap po sa panahon ngayon yung focus talaga eh. Ang daming pong distractions eh. Ang daming entertainment sa labas eh. Madali kang makuha. Meron silang ginagamit na strategy ngayon na 3-second rule, 2-second rule. Dun sa 2-second na yan, tatry nilang i-capture yung attention mo para ma-distract ka. Tulad kanina, na-distract ako. Instead na mag-prepare pa ako dito, na-distract ako sa work. May mga challenges talaga, may mga distractions sa labas, napakarami. Pero lagi lang po natin tatandaan yung katulad po ng ginawa ni Mary, na focus lang siya kay Jesus Christ. Meron pong kanta na our gaze transfixed on Jesus' face. Di ba?
Two word po yun, gazed. Okay, ano yung gazed? Prolong. Amen? Prolong na focus. Fixed na look. Dito, meron pang transfixed on Jesus' face. So talagang walang makakaalis sa tingin mo kay Jesus Christ. Amen? Si Mary, dun sa dalawang story, makikita natin dun na lagi siya nasa paanan ni Jesus Christ. Gustong-gusto niya lagi nasa paanan ni Jesus Christ. Bakit? Pwede nating ihalin tulad si Mary sa bata. Si Zachary, gustong-gusto niya lagi na kay mama niya. Gustong-gusto niya lagi binubuhat siya. Lalo na kagabi, may sinat siya. Gusto niya lagi nakakarga siya eh. Kasi kapag nakakarga yung bata, nasa tabi ng magulang, ano yung nafe-feel nila? Love, care, protection, security. Amen? Yun yung nafe-feel nila eh. Same po dito kay Mary. Ganun po yung nafe-feel niya kapag dumarating si Jesus Christ. Parang nandun siya sa comfort zone niya. Meron siyang peace sa puso niya. So sa paan ni Jesus Christ, nakakahanap siya ng peace and love. Tayo din, sa panahon na to, pwede rin po tayong pumunta sa paan ni Jesus Christ. Paano? Manalangin po tayo. Amen? Church po tayo. Devotion, personal devotion. Yun po yung pinakamahalaga eh. Pag-attend po dito sa church, nandyan na po yan eh. Pero yung pinaka-importante po is yung personal devotion mo pag-uwi. Yun po yung pinaka-importante eh. Sino po ba tayo after ng Sunday, after ng Wednesday? Do we seek Jesus more? Do we seek Him? Okay, focus natin nasa Kanya pa rin kahit nasa labas na tayo? Or are we getting distracted sa mundo? Amen. So dito, sa story natin tonight, nire-remind lang po tayo na yung focus natin na kay Jesus Christ. So kung medyo pagod na po tayo, amen, madaming distractions, worries, cares ng mundo, wag po muna tayo agad ma-upset. Isipin po natin si Mary. Amen? Isipin natin yung moment na si Mary lumuhod, nakinig, amen, nakahanap ng peace sa puso niya. So dito sa story na to, hindi naman kino-compare talaga si Martha and Mary eh. Hindi naman sila pinaglalaban eh. Hindi ka naman pinapamili kung Martha ka or Mary ka eh. Kasi you can be both eh. Tulad ni Mary. Nakinig muna siya, she received revelation, and then she served. Pwede naman po kasi yun eh. Makinig po tayo, after natin makinig, we serve. Mahirap naman din po na puro Mary lang. Puro kinig lang tayo, wala tayong ginagawa. Dito po, mapapatunayan natin na si Mary, hindi lang po siya nakikinig. Gumagawa din po siya. Matindi din po yung ginawa niya kay Jesus Christ. So nakita po natin na si Martha nagsiserve, pero may ginawa din pong pagsiserve si Mary. So it's not all about listening eh. Kasi listening, meron po yung application eh. Amen? Hindi lang po pumapasok sa tenga natin tapos lalabas sa kabila. Meron po talagang action yan. So faith without work is dead, di ba? Tapos kailangan i-work out natin salvation natin. Work out, hindi work for. Yun po yung laging reminder ni Pastor eh. So kailangan po natin magtrabaho. Amen? So itong story na to, it teaches us about priority. Ano ba yung uunahin natin? Amen? Hindi lang puro trabaho, hindi lang puro, alam mo yun, gawa ng gawa. Minsan kasi, you can be active sa ministry pero yung puso mo malayo na sa Diyos eh. May ganun eh. Kaya madalas napapagod eh. Kasi nakakalimutan na nila kung bakit sila nag-start. Nakakalimutan nila madalas na, ba't ako nasa simbahan? Why am I attending every Wednesday? Why am I attending every Sunday? Ba't nandito ako sa faith na to? Ba't ako nasa TJC? Amen? Madalas po nakakalimutan natin yan eh. We get distracted eh. Amen? Kapag na-distract na tayo, nakalimutan na natin yan, and then
ginagawa pa rin po natin yan paulit-ulit, napapagod po tayo. Amen. Huwag po natin hayaan na dumating pa yon. Every punta po natin dito, we remind ourselves kung bakit and ano yung purpose, ba't tayo nandito. Gabi-gabi, every Wednesday, morning, Sunday, and then pag minsan youth fellowship, amen, fellowship din sa labas. We always remember na bakit po natin ginagawa yung mga yan. Tulad po ni ni Mary na focus lang po tayo palagi kay Jesus. And wag po natin kalimutan na maging Martha rin sa mga kapatid natin. Amen? Na kung nakapakinig na tayo, nakuha na natin portion natin, it's time to serve naman. Amen? Hindi lang tayo puro pakinig, hindi lang tayo puro receive. Magbigay din po tayo. Amen? Ayun, so tonight, ayun po, Martha, Mary, kit sino pong piliin nyo doon, it reminds us priority. Amen. Sana baunin nyo ngayong gabi is kung ano dapat yung i-priority natin. Amen. And baunin po natin na lagi po tayo nakafocus sa ating Panginoon at hindi po tayo madistract sa labas. Ayun lamang po for tonight and God bless you all. Thank you, Lord.